kamusta naman po kayong lahat? Marami ang nagtatanong sino ba yung nasa harap na nagra-rap? Kasi makabago ang dating pag iyong napakinggan, meron siyang ibig sabihin, mensahe na nagdalaman ng mga pagbabago na nais ipabatid sa lahat ng mga tao. Pagsubok ay pagsubok lang kailangan pagdaanan, di ka dapat panghinaan dahil di yan kasagutan. Lakasan mo ang loob, lawakan ng pag-iisip, humakbang ng humakbang hanggang sa iyong maisip. Lahat ng mga harang kayang-kayang lampasan, kung iyong gugustuhin, tagumpay ay makakamtan. Tara na, halika na't sumama, mag-iisa tungo sa bagong pag-asa. Kapit kamay, walang iwanan, anumang pagsubok ay malalampasan. Tara na, halika na't sumama, mag-iisa tungo sa bagong pag-asa. Kapit kamay, walang iwanan, anumang pagsubok ay malalampasan. Lagi mong tatandaan na maswerte ka pa rin, marami ang higit sa'yo. Magulang ay di nakapiling, may mga nauulila at nangungulila sa pagmamahal at ang iba'y hindi na kinakaya. Dahil sa hirap ng sitwasyon, yung iba'y kinalimutan ng edukasyon. Hanggang kailan kaya pa ulit-ulit ito? Kung kasagutan sapat lang wala sa isip mo, huwag kang matakot na magkamali, yan ay naitatama. Ang mahalagay nalaman mo, landas mo'y nasa tama. Bagong pag-asa, bagong simula, sa uno aasenso, tara na't sumama ka. Tara na, halika na't sumama, mag-iisa tungo sa bagong pag-asa. Kapit kamay, walang iwanan, anumang pagsubok ay malalampasan. Tara na, halika na't sumama, mag-iisa tungo sa bagong pag-asa. Kapit kamay, walang iwanan, anumang pagsubok ay malalampasan. Sadyang ganyan ang buhay, sa'yo nakasalalay. Kung ano ang pipiliin mo, landas na tatahakin. Panghuwakan mo lang ang mga pangarap mo sa tamang panahon. Lahat ito'y makakamit mo. Halika na't sumama, mag-iisa tungo sa bagong pag-asa. Kapit kamay, walang iwanan, anumang pagsubok ay malalampasan. Tara na, halika na't sumama, mag-iisa tungo sa bagong pag-asa. Kapit kamay, walang iwanan, anumang pagsubok ay malalampasan. Tara na, halika na't sumama, mag-iisa tungo sa bagong pag-asa. Kapit kamay, walang iwanan, anumang pagsubok ay malalampasan. Tara na, halika na't sumama, mag-iisa tungo sa bagong pag-asa. Kapit kamay, walang iwanan, anumang pagsubok ay malalampasan. Tara na sa uno, sama-sama tayo. Tara na sa uno, sumabay sa pag-asenso. Dito ay matutupad ang mga pangarap mo. Lahat iyong makakamit, dito yan sa uno. Maraming mga kababayan ang nangingibang bansa, lumuluwas ng Pilipinas, iiwanan ng pamilya. Dahil sa akin na kailangan makipagsapalaran na sa ganun matugunan ng lahat ng pangangailangan. Ilang taon pa ba ang dapat na bilangin para lumuling makita ang pamilya at yakapin? Mabuti na lamang merong uno, di mo na kailangan pa na sa pamilya malayo. Kahit sa sino pa pwede na magsimula, sapagkat hangad ng uno lahat maging masaya sa uno. Wala nang hahanapin pa, narito ang katuparan ng iyong nais matapa sa darating ang panahon na wala na maghihirap ang lahat ay payaman. Dito yan magaganap, tara na sa uno, sama-sama tayo. Tara na sa uno, sumabay sa pag-asenso. Tara na sa uno, sama-sama tayo. Tara na sa uno, sumabay sa pag-asenso. Dito ay matutupad ang mga pangarap mo. Lahat iyong makakamit, dito yan sa uno. Tara na sa uno, sama-sama tayo. Tara na sa uno, sumabay sa pag-asenso. Dito ay matutupad ang mga pangarap mo. Lahat iyong makakamit, dito yan sa uno. Minsan
Natanong mo ba o nasabi sa sarili na sana pag-isip mo mga problema ay mahawi na liwanag sa umaga. So ting ikigigising, huwag kang mag-alala pagkat ngayon ay dumating tamang pagkakataon upang ikaw ay magising sa katotohanan na ang buhay hindi madaling harapin. Lakbay yung patungo sa kinabukasan, tiyak mo babawat takbang ay may patuntunguhan. Ngayon na ang simula ng para sa iyo, layunin ang uno makatulong sa tao upang mabawasan na ang kahirapan at mapalitan na ng kaginhawaan. Mga karatig bayan o malayo man sa'yo, sa uno matutupad pangarap mo. Luzon, Visayas, Mindanao, kahit iba't ibang bansa, magpapalawig pa ang uno upang magbigay pag-asa. Tara na sa uno, sama-sama tayo. Tara na sa uno, sumabay sa pag-asenso. Dito ay matutupad ang mga pangarap mo. Lahat iyong makakamit, dito yan sa uno. Tara na sa uno, sama-sama tayo. Tara na sa uno, sumabay sa pag-asenso. Dito ay matutupad ang mga pangarap mo. Lahat iyong makakamit, dito yan sa uno. Garantisado ang mga produkto sa uno. May negosyo ka na, gaganda pa ang kalusugan mo. Diba mas masaya kapag lahat ay nagkakaisa, nagtutulungan. Kung kaya't walang problema, isa yan sa mga pundasyon ng kumpanya. Kung bakit hanggang ngayon uno pa rin na nangunguna, nais mo bang mapabilang sa mga umasenso? Dito sa uno, lahat makakamit mo, wag ka lang mabibito. Tuloy-tuloy na sa paggato, kahit na ano mangyari, di sila kundi ikaw. At siya magpapasya para sa iyong kinabukasan at ang iyong pamilya mabigyan ng kabuhayan. Uno ang magsisilbing tulay sa mga pangarap mo upang ikay magtagumpay sa lahat ng mga Pilipino o kahit ano mang lahi. Dito sa uno, palagi kang wagi. Tara na sa uno, sama-sama tayo. Tara na sa uno, sumabay sa pag-asenso. Dito ay matutupad ang mga pangarap mo. Lahat iyong makakamit, dito yan sa uno. Tara na sa uno, sama-sama tayo. Tara na sa uno, sumabay sa pag-asenso. Dito ay matutupad ang mga pangarap mo. Lahat iyong makakamit, dito yan sa uno. Tara na sa uno, sama-sama tayo. Tara na sa uno, sumabay sa pag-asenso. Dito ay matutupad ang mga pangarap mo. Lahat iyong makakamit, dito yan sa uno. Tara na sa uno, sama-sama tayo. Tara na sa uno, sumabay sa pag-asenso. Dito ay matutupad ang mga pangarap mo. Lahat iyong makakamit, dito yan sa uno. Sa bawat araw, laging tinatanaw. Lagi kong bitbit, pangarap ay makamit. Sana ay may pagkakataon, sungkitin ang mga bituin. Ang ngayon ay haharapin. Buti na lang mayroong uno, kinabukasan mo'y magbabago. Tungo sa tagumpay, handa na sa hamon ng buhay. Iisang layunin, iisang mithiin. Pangarap ay abutin, sa uno may mararating. Iisang layunin, iisang mithiin. Pangarap ay abutin, sa uno may mararating. Lagi mong tatandaan kahit na gaano pa man kabigat ang iyong pasan, lahat ng yan gumagaan. Lahat kayang lampasan, iyong loob tibayan. Ang bawat kasagutan sa tanong ay di bilang. Kaya wag mong iisipin na walang patutunguhan. Ang iyong bawat takbang bakas na iyong pinagdaanan. Di lang ikaw maging sila, inaabot rin ang pangarap. Malasap ang tagumpay patungo sa hinaharap. Huwag ka lang magpapapigil, ituloy mo lang ang laban kahit na gaano karami.
Ituloy mo lang ang laban kahit na gaano karami man sa'yo ang humaharang. Patunayan mo na tama ang iyong ginagawa. Basta para sa pamilya ang lahat ay kayang-kaya. Buti na lang mayroong unong kinabukasan mo'y magbabago. Tungo sa tagumpay, handa ka sa hamon ng buhay. Iisang layunin, iisang mithiin, pangarap ay abutin, sa unang may mararating. Iisang layunin, iisang mithiin, pangarap ay abutin, sa unang may mararating. Sa uno may mararating. Are you ready for a different kind of defense? Protect yourself against 99.9% of germs and inhaled contagions. Introducing a revolutionary face mask that is antimicrobial, reusable, washable, and breathable. The Premium Defense Copper Mask. This special copper mask is made in Korea. As we all know, goods produced in South Korea are of high quality due to their innovation and access to modern technology. South Korean products are highly marketable all over the globe due to their unparalleled quality. Rest assured that the Premium Defense Copper Mask is made only with the most premium materials and superior technology. The Premium Defense Copper Mask is made of a premium copper metal fabric that is recognized for its antimicrobial properties. Premium Defense Copper Mask has 3 layers. First is a cooling fabric that allows the skin to breathe and remain cool even after long usage. Second layer is the UV mesh fabric that offers UV protection from the harmful UV rays. And the third layer is the Magic Copper Mask, a high-quality copper material that blocks droplets and kills 99.9% of germs. The Premium Defense Copper Mask comes in 2 types. The Premium Defense DIY Copper Mask that has a sleek ergonomic design that offers comfortable respiration and complete prevention of saliva droplets. You can customize it to suit your liking. It comes in the classic beige color. And if you want a mask with more personality, it comes in pink too. The second type of Premium Defense Copper Mask is the Luxury, built with the same outstanding features but has a more classic, sophisticated look. This mask requires minimal assembly. What else makes the Premium Defense Copper Mask special? It comes with sturdy and comfortable ear loops that don't break or fall off easily, as they lie flat and are fastened securely on both sides of the mask. The mask is washable and reusable, a more cost-efficient alternative to costly one-time use masks. It is eco-friendly too. The mask is quick drying, so you don't wait too long for your mask to dry if you need to wear it out the next day. What comes in the box, you may ask? Let us show you. Inside the box of the DIY copper mask includes 1-piece copper film, 1-piece filter, 1 pair ear loops, and 4 pieces sticker seal. Now, you may wonder, how do you assemble the Premium Defense Copper Mask? It's simple. Just follow these steps. First, fold the copper film.
Second, place the sticker on the upper part and on the bottom part. Third, put the filter inside the copper film. Break it down. Fourth, insert the ear loops on both sides of the mask, secure the straps, and adjust to your liking. And you're all set! Give yourself or a loved one the gift of Premium Defense. Grab your Premium Defense copper mask today. Okay, good morning mga kauno. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. At ang ating taimtim na pasasalamat sa ating Panginoon sa muli niyang kapahintulutan na tayo ay magpatuloy sa ating mga aralin. Sa inyong lahat, hangad ko na nasa mabuti kayong kalagayan, malusog na pangangatawan at higit sa lahat, mapayapang kaisipan. Grabe. Ilang araw na lang matatapos na naman ang May, tapos kalahati na tayo ng taon. Bilis talaga ng araw. Grabe. So, anyway, magbabatian muna tayo. Kanina, 'di ba? Tinitignan ko tong mga pangalan na nandito. Alam mo, alam niyo sa totoo lang bilib na bilib ako diyan kay Mark Pulmano. Grabe, halos lahat na yata ng mga nakalista lahat ng mga downlines niya. Imagine mo, alam mo trabaho talaga ng ng mga uplines, yung kilalanin mo, yung mga downlines mo. Sa kanya ilang sets ito, iba-ibang mga pangalan. Grabe, talagang binibigyan niya kayo ng halaga. Kaya congratulations Mark Pulmano ng Savior's Hits International. Alam mo, masarap magkaroon ng ganyang upline na talagang maalaga sa mga downlines. He's setting the example. Kasi halos lahat ng Uno Live, lalo na yung mga trainings ko, hindi siya uma-absent. Grabe. Ganyan talaga, ganyan ang yung mga ideal na mga upline. Okay, batiin natin. Yung grupo ng ISA, ang dami, yung mga taga-abroad. Katulad, ano ba yun? Rosie Landayaw. Abroad ka di ba? Branjo Mendez, Lawrence Manangat, Ernesto Rasay, Connie Remigio. Project 1.8 kay kay Chris Pasag, Mark J. Frias, Dolores Ramos, Elda Quisto, Merlita De Vega, marami ring mga maraming taga Hong Kong ngayon. Corazon, Abu Dhabi. 1.8, mga 1.8 marami din. Tsaka yung SBP, Lia Quilosa, Ronaldin Ranyon, SOS Voltage, Audrey Dagan, top earner yan. Bervelin Barameda from Laguna. Meron ako nakita kanina from Batanes. Kulang nabasa yung pangalan. Dar Ramos, SBP Champions Pangasinan. Kaya pala maraming SBP. Nandiyan si Audrey. Malamang hindi ko lang nabasa si Jason Calaton. Yan dalawang uplines na yan ng SBP. Kaya kita mo, yung mga downlines nila, always present din. Kasi leadership by example. Connie Salyador, Lawrence Manangat, Rane Samson from Hong Kong. Online system. Paul Kalumpang, Jocelyn Soterio, Landayaw Rosie. Ito yung taga Saudi ka ba? Ronyo AJ,
Andoyo, uy, Saudi rin. Isa, kaya ano naman to, Chun Lagahit, marami rin. Isa, ang isa dito Ayun, Javen Barros, Ryan D, Titans, Lorden Vinculado. Yun, si Joyce Hart Brigole. Ang grupo ni Chun Lagahit yan. Padilla Lin, Edita Sugano, Royals, Hong Kong. Royals, kay ano yan kay Akron Batak. Regina Atanas, oy, Voltage. Ano yung abroad din yan Maria, hindi ko na nabasa. Harlene Tormis, Ivy Basha, Fernando Fernandez, Sandra Salabaw, Gilbert Rebese, top earner yan ng Persians Walls. Ariel Katakutan, Saviors, BOS, Nora Tolentino, Cainta Rizal. Oy, May Falcon ng Hong Kong, Hasmin Mortel, Danny Eclera, oy, Royal Emperors 1.8, Aladdin Monet, napakasipag. Royals din, Matet Bayaborda, MJ Ronquillo, Sherry De La Torre ng Hong Kong, Paduyaw Jovit, Sly Apulencia, ano ba yung EOS? Randy Tapuyaw, Dominic Babon, Maylin Eneres, ano pa ba, sino ba yan? Ay, Matet Bayaborda, Robert Ocasla, Maylin Eneres, Marlene Bernaldez, Royal, ano ba yun? Mary Jane Sanchez, Alakdan Wolf, Salvacion Maborang, Hits, Merly Botes Oligo, Jepoy Bernal, Jobin Polyosco, Merlita de la Vega, Pangasinan, Lorden Vinculado, Voltage. Marami rin ng Voltage. Kanina ko pa nakikita. Grupo naman yan ni Volter Moday. Len Macalina, Project 1.8. Alma Pateño, Voltage. Rosemary Mahilom, Toledo. Janet Torres, Singapore. Uy, masipag din yan si Janet Torres. Ging Carthu. Uy, ito napakasipag din yung ating Australiana. Len Macalinaw, Zamboanga City. Mia Flores, Bash Green Skull, Zamboanga City. Olive Damulog, Bebelin Barameda, Roslyn Busa from Cabuyao. MJ Ronquillo, Rosalie Cabrera. Aurea Quadra, Project 1.8 Cavite. Michael Bunyel from Kuwait. Nako, kanina pa yung mga grupo ni Mark Pulmano, ang dami niyang nakasulat na mga pangalan. Glenn Pajardo, SBP Brunei. Aida Valencia, Wild Gladiators. Grabe, Gladiators na, wild pa. Lisa Colon, Greg Flores. Oy, si Kim Cuino. Miriam Manlapas, Randel Dongallo, Lia Quillosa. EOS X15. Marami rin kayo. Kanina ko pa nababasa. Lee Silvosa from Taguig. O ito, si Tersa Sahilan. Kanina ko pa rin nakibabasa. Robert Ocaslat, Voltage, Bataan. Grabe. Rose Ann Nacion. Glenn Pajardo, SBP Brunei. Marilu Toke. Ito madalas ko rin nababasa si Marilu. Shenimar Batuampo, iOS, Singapore, April Lucilo, Persians, Randel Dongallo, Roxanne Villaram. Oh, si Rox! Oy, grabe, Rox Welcome nakita rin kita. Permina Mama, Hong Kong. Zabelia Presila, Legends from Cebu. Jepoy, Ariel Tata Makilang, Eileen Noble.
Nori Joy Sarbida, Singapore. Janet Radores. Randy Tapuyaw. Mary Elejorde. Annalyn Cansino. Oy, downline ni Gilbert Rebese. Branjo Mendez. Oy, coach, shout out daw kay Coach J. Escobar. Watching from Israel, Black Mamba. Hindi ko nabasa. Oy, ingat kayo ha, may gera diyan. Just hope malayo kayo. Lornading Mamaril, Maricor Kiambao. Connie Espanyola. Annabel Bacalangco. Janet Aguilar from Kuwait. Marami tayong mga taga-abroad ngayon dito. Jolly Mahinay. Annalyn Cansino. Oy, mayroon daw siyang downline. Cagayan Valley. Angelo Anog. Jan Mosende. Connie Espanyola. Shenimer Batuampo. Rose ano ba yun? Nasyon. Janet Radores from Tondo, Manila. Wilski Panganiban, Rambo, Hong Kong. Kay aking kumaring si G. Kwok. Randy Tapuyaw, Tycoons, SOS System. Mike David, Project 1.8 ni Chris Pasag. Baltasara Melchi Cloa, good morning din ang aking pinsan. Janet Villaperte from Uno Premier Hong Kong. Nori Sabida. Uy, sa kanyang upline si Janmel Benoagua. Jeffrey Pela Resurrection. Delta de los Reyes. Bash Green Skull. Ano yun? Nepomuceno Dabala, South Cotabato, Mindanao. Janet Villaperte. Ay, si Melvin Cuino from Brunei, SOS Team Voltage. Ang layo na nang narating ng grupo ni Voltaire. O Mary Ann Marbella, Savior's Power Force System. From Savior's Knights. Evelyn, from Cebu. Glenn Pajardo ng Brunei. Oy, si Papa Ball, nandiyan dyan. Nagkita lang tayo kahapon. Team Entrepreneur. Papa Ball, nandiyan dyan ka pala ha. Luz Razon. Peter Roland. Pilar Ivanji. Sultan Kudarat. Dukaling Carol. Si Papa Ball, watching from Bulacan ka ba? Rosalinda Tosco, Agusan del Sur. Drin Lolong, Team ROS. Ano ba yung ROS? Mariano de Manarig Jr., WOS System. Walls yan, Walls. Kay Billy Sagursor. Jocelyn Acevedo, Team Alakdan, SOS. Okay, mag-aral na tayo. Uy, may taga Isabela pa, Pastora Ramirez. Uy, Damam, Saudi, Sapia Migo. Uy, Luzon, Visayas, Mindanao, and the rest of the world, nandiyan dyan. Uy, si Agnes Leste from Malaysia. Si Mark nasa Quezon City pala. Joby Heraldo, Hong Kong. Okay, aral na tayo. Ha? Kasi pala, 'di ba, ang cut-off period doon sa mga naghahabol ng awards and rankings, ang annual cut-off nag-uumpisa ng April to March. Yung semestral cut-off, nag-uumpisa ng April, yung first sem, April to September. Kaya ibig sabihin, kauumpisa pa lang nung second sem. O, yung mga second semester awardees at saka yung annual awardees,
marirecognize sila sa June 12. Anniversary natin yon. Kaya kailangan nakablock na ngayon pa lang yung inyong mga schedule. Kasi isa yan sa mga major events na wag kang mawawala. And together with your downlines, dapat ma-witness nyo yung ating napakalupit na anniversary. Kasi yan yung cut-off period ng anniversary natin. Yan yung 1-year pandemic year. Kasi 'di ba, if you would remember, March last year, mga kalahati ng March, kasi hindi ko makakalimutan yan. Kasi right after naman galing kami sa Hong Kong, nung nagpunta kami doon, yung mga tao nakamaskara na, natatawa nga kami ni Jericho eh. Tapos after arrival namin, a week after, ang Pilipinas naman ang nakamaskara. Kaya yon ang naging cut-off, sakto April to March ngayong taon, within that period, nasa pandemic tayo. And nasa tayo ngayon, mga nasa lockdown, maraming lockdown periods during that time. And yet, ang good news, napakaraming dumoble, trumiple ang kita. Na nakakalungkot para sa ibang sektor na last year, until now, marami ang nawalan ng trabaho, mga kumpanyang nagsara, pero awa ng Diyos sa atin, sa uno, mas lalong tumaas yung ating mga kita, tsaka yung sales. Grabe. So, i-witness natin yan, yung mga talagang outstanding na kikilalanin natin, i-recognize natin sa June 12. So since kauumpisa lang nung cut-off period, ang topic natin ngayon, yung UNO Award System. Alam nyo, napakahalaga nitong topic na to eh. Minsan ko nga lang na ibabagsak, pero doon sa mga uplines, I would suggest to everyone na yung base ng organization mo, if you want to be able to establish a strong tapos na long-term organization, padaanin nyo sa award system. Kasi napakahalaga niyan eh. Napakagandang kultura yan pag iyan ang naging basis ng grupo nyo, yung awards. Maniwala kayo. Sobrang magiging, teka muna, ano bang naganap? Bakit iba tong lumalabas? Anong gagawin ko ngayon dito? X sa pinakataas? Yun, buti na lang nandiyan dyan si Tito. Tapos ano yung susunod kong gagawin? May isa pang eh. Bali. Hindi ko alam eh bakit nagkaganito. Teka lang wait lang. Yung aking technical assistant, tatawagin ko lang. Yan, bakit napunta na doon? Ano na ba yan? Yung topic ko. Di ba yung pinaka-umpisa? Yan. Eto, napakahalaga niyan. Kasi pag yan ang naging kultura, yan yung naging pattern ng mga downlines nyo, yung buong organization nyo, alam mo, magiging matibay Magiging matibay and long term yung magiging organization mo. Kung yung kultura, lahat ng mga downlines ng distributors, lalo na yung mga bagong sali, talagang pinapagol nyo ng mga awards. Kaya sa June 12, i-recognize yan yung mga awardings. Itong mga ilang awards na
i-discuss ko ngayon, ito yung mga basic awards na pag ito na na-establish mo, ito yung ginagawa ng mga downlines mo. Maniwala ka, grabe, sobrang tibay. Tapos yung mga downlines mo, natitrain sila to become independent. Kasi pag ito yung naging level of duplication ng grupo mo, na everybody is hitting the awards, grabe, ang income mo bumabaha talaga. Hindi lang bumabaha ang kita. Yung mga downlines na nakikreate mo, matitibay. Bakit? Kasi nag-a-attend ng trainings. Kasi lahat ng mga awards, may ano yan may mga training requirements. Hindi lang ano yan, yung alam mo yun, kasi ako from the very start nung nag-join ako ng network marketing, and the first time I attended a recognition rally, alam mo, nung nanonood ako, kasi doon pa ako, Araneta pa kami dati noon nung first networking ko. Doon ako sa pinakatuktok. Ano lang, halos ilan lang kami, mga 2-3 peraso lang kami. Naghiwa-hiwalay pa kami kasi pinili kong pwesto yung pinakatuktok. Kasi bakit doon ako sa tuktok? Kasi inimagine ko yung buong Araneta. Sabi ko, dadating ang araw, ganyan kadami mga downlines ko. Kaya nga nung nag-awarding, nagigil ako Sabi ko, hindi habang buhay nandito ako sa tuktok. Hindi habang buhay nakikipalakpak lang ako. Dadating ang araw, sabi ko doon sa upline ko, dadating ang araw. Dadating ang araw, ako naman yung nandiyan sa entablado. Upline, ano ba ang dapat kong gawin? Talagang diniscuss niya sa akin yung mga iba't ibang awards. Alam mo, sa totoo lang, kaya yun na naging mindset ko Kasi sabi ko, every time na may mga major event, gusto ko umaakit ako ng entablado, gusto ko tumatanggap ako ng awards. At yan, pag yan ang naging kultura ng kultura at orientation ng grupo mo, maniwala ka, napakatibay ng grupo mo. At lahat kumikita. Doon talaga doon mo makikita na ang spread ng income talagang malawak. Kasi sa networking, tandaan nyo mas maraming kumikitang downlines, mas malaki ang kinikita ng upline. Mas maraming downlines ang kumikita, mas matibay ang organization. Kaya yung mga uplines, ngayon pag meron na kayong mga downlines, lalo na yung mga bagong sali, i-goal nyo kagad, habulin nyo yung awards. Habulin nyo. Tapos lahat ng mga downlines nyo, pahabulin nyo ng award. Kasi yung mga awards na to, it was so designed, one, for production purposes, secondly, to set direction sa tamang pagne-network. And thirdly, para yung growth ng organization tuloy-tuloy na nakakapagbuo at makakapag-create ng tamang kultura and pattern for development lahat ng mga tao. Kaya ngayon, initially, may mga awards akong i-discuss sa inyo. Kaya I suppose na after this training, ang mindset nyo, habulin niya yung mga awards na yan such that sa susunod na awarding, kasi bilangan ulit ngayon, di ba? April, May, June, July, August, September. Para isaktong-sakto. Pagdating ng September, hit mo yung awards. Ang awarding niyan, mga bandang October. Kaya kung hindi ka man awarding ngayong June 12, next awarding, aakyat ka na sa entablado. At pag nangyari yan, Merry Christmas ka. At the same time, hindi matatapos ang taon, meron ka ng organization na makikreate. Tandaan nyo, networking, it's all about building organization. If you want to earn big, build organization. At hindi lang yan usapin ng pagbibuild ng organization, dapat yung tamang kultura and the pattern and the foundation ng organization mo dapat matibay. And that was the intent ng UNO kung bakit dinesign itong mga awards na to. Ngayon, let's go down to our discussion. Ang first award, the Eagles Club. Ito yung pinaka-basic award.
Grabe. Kaya lahat ng mga bagong sali ngayon, eto aralin mo na kagad. Ha? After this training, sit down with your upline, i-discuss mo, tanungin mo, upline, paano ba hinihit ang Eagles Club? So in the meantime, ito yung requirements para ma-hit mo yung Eagles Club. Yan, first requirement. Dapat sa organization mo, meron kang 25 encoding sa kaliwa, 25 encoding sa kanan. Kung ang pay-in mo 1:1, ibig sabihin 1 account, 1 tao, pag na-hit mo yung Eagles, ibig sabihin on a one-on-one basis, ang tao mo sa ilalim, 50. 25 sa kaliwa, 25 sa kanan. Mas matibay na matibay na organization 'yan. Kaso sanay tayo sa multiple heads, ibig sabihin pag na 15 headers ang pinasali mo, more or less mga 4 na tao yung sa kaliwa, 4 sa kanan. Pero pag na-duplicate, yung ganyang sistema, nako, antibay ng organization mo. So second requirement, must accomplish the Eagles Club card. Ngayon, unfortunately, wala tayong mga training sa face-to-face training. Lalo na, dati kasi sa office ang mga trainings, that after the trainings, merong card, Eagles card, tapos pinapapirmahan sa mga speakers. But this time, so initially dahil online tayo, so ang gagawin nyo, to show proof na nag-a-attend kayo ng mga basic trainings. Yung mga trainings natin from Sunday to Saturday. Ang gagawin nyo lang, every time na mag-a-attend kayo, magpapa-picture kayo, ang background nyo, yung training. Para makita lang na nag-attend kayo, tapos lagyan nyo ng date. Kasi importante yan. Kita mo, pag nag-Eagles Club ka, meron kang organization, tapos meron kang basic knowledge about the business, ibig sabihin, you're now a junior leader. Gino-groom ka na to become a leader. Kasi hindi naman pwedeng sa negosyo natin, pasali ka lang ng pasali na hindi mo naman alam kung anong gagawin sa mga taong pinasali mo. Kasi yun nga yung sinasabi ko na networking, it's all about leadership and responsibilities. Dapat sa mga taong pinasali mo, ikaw ang mag-guide kasi ikaw ang leader. Ikaw ang magti-train. Hindi pwedeng yung mga trainings lahat na lang iaasa mo kay upline. Unang-una, the best way to get the trust and respect ng mga tao mo, dapat ikaw ang first-hand source ng kaalaman, ng karunungan ng mga tao mo. Okay yun. May trainings yung buong grupo mo. May trainings yung buong kumpanya. Pero bilang leader ng grupo mo, dapat meron ka ring personal schedule or group training schedule para sa grupo mo lang. Kasi napaka-importante niyan. Kaya yan ang kahalagahan. Bakit kinakailangan ma-accomplish mo yung Eagles Club card? Kasi ibig sabihin, yan yung proof na nag-a-attend ka ng trainings. Kaya napaka-importante yan. Again, dahil hindi naman kami makakapirma ng mga card, ang proof na lang, every time na mag-a-attend ka, i-picturean mo yung, mag-selfie ka, tapos itong training, tsaka kami, yung background mo. Napaka-importante niyan. Kaya can you just imagine kung lahat ng mga downlines mo, naghahabol ng Eagles Club, ay nako, ang dami yung pay-ins, tapos nagkakaroon sila ng mga karunungan, so nagkakaroon ka ng mga leader sa ilalim. So dadating ang araw, hindi na sila umaasa sa iyo. So magiging magaang ang trabaho mo. Ngayon, eto yung maganda. Pag nahit mo ang Eagles Club, nahit ka, ang potential income mo dyan ay 30,000. Grabe, di ba? Kumita ka na, natuto ka, meron ka pang organization. Imaginein mo, may naghabol na mga Eagles Club sa ilalim, magkano ang income mo? Kung yan ang magiging kultura, yan ang magiging pattern. Umpisa pa lang, nagti-30 mil na sila.
Ah? Of course, kailangan nagme-maintain ng 2.5 every month. Yan yung repeat purchase mo every month for personal use or para sa mga suki mo na bibentahan ng mga produkto. Oh. Napakaganda niyan. O ang second award, Fast and the Furious. Ito, napakalupit naman yan. Ang Fast and the Furious, ang unang requirement is 50 left, 50 right within 5 months after encoding. O, ibig sabihin, kung 1-on-1 ang pay-in mo, ang total strength ng organization mo would be 100 people. O, can you just imagine? Grabe. Ang dami mo ng tao niyan. Halimbawa, ikaw pa lang yan kung ikaw yung naghahabol. What if naghahabol din yung ilalim? Tama? Ngayon, bukod sa pairs na yan, 50 pairs, tandaan mo, ang potential income mo pag na-hit mo ang Fast and the Furious, 67,500. Alam mo, may mga distributors na gagawa ang FNF in just a matter of 1 month. Tayo, within the cut-off period, pwede mo ma-hit. Pero kung gusto mo talagang maging mabilis ang income, i-hit mo earlier. Tapos lahat ng mga downlines mo, ipahit mo ng FNF din. Grabe ang income na nag-aantay dyan. So, on top of that, kailangan yan yung monthly maintenance mo. O, tandaan nyo, yung Fast and the Furious, minsan mo lang tong ihihit. Kasi ang pinag-uusapan dito, yung the time na sumali ka and 5 months or 6 months thereafter, mahit mo yung 50 left, 50 right. Kaya after 6 months, hindi ka na entitled na tamaan yung Fast and the Furious. Kaya yung mga bago lang, ihit nyo na yan. Grabe, para awardee ka sa susunod. Hindi naman masama na pag na-hit mo yan, bakit merong income ang FNF? Ang fourth award, yung one team. Kaya importante yung Eagles Club. Ano naman yung one team? Ang one team, ito yung yung official trainers ng company. Ha? Dati nung nasa office pa, ito yung mga speakers sa lahat ng mga offices ng UNO. Ha? So sila yung pinaka main trainers. Tapos kasi hindi kumbaga pag hindi ka one team, hindi ka authorized na mag-train. Yung magkakandak ng USO, magkakandak ng FSO, magkakandak ng TABS, hindi pwede yun. Kailangan one team member ka. So incidentally, sa panahon ngayon na digital, pag one team member ka, ikaw yung official trainer ng grupo nyo. Ha? Pwede kang kumbaga in the old normal, one team lang ang nakakapagpapirma. Ang nagpipirma dun sa Eagles card. But this time around, pag one team ka, kahit digital or virtual yung presentation, nag-uso ka, so pwede yung mukha mo, yun yung background during the presentation. So magka-qualify ngayon for Eagles Club yung mga distributors. So ang requirement ng one team, 100 left, 100 right. So ibig sabihin pag na-hit mo yan personally, yung group effort kasi yan eh. So ibig sabihin pag nag-one team ka, ang grupo mo nasa 200 na pag one-on-one ang pay-in. Ibig sabihin malaking organization na yan. Kaya yung mga one team, yung mga speakers na dati naririnig mo sa office, hindi mga basta-bastang mga ordinaryong distributors yun. Kasi to become a one team, again, meron kang organization at knowledgeable ka sa lahat ng mga trainings.
Of course, ang another requirement yan, dapat awardee ka ng Eagles Club. Kaya kung pangarap mo na maging trainer ng uno, i-hit mo yung Eagles Club. Kaya ngayon pa lang, since nag-uumpisa pa lang yung rating period, hatawin mo na, i-hit mo yung Eagles Club, itodo mo na yung paghataw para tamaan mo yung FNF para bago matapos yung cut-off period, naka 100 pairs ka na para sa susunod, pwede ka na, qualified ka na mag one team member. Tapos, of course, magkakaroon tayo ng uno revalida. Ano ba yung uno revalida? Titestingin ka. Parang ano yan, parang oral recitation. Magpipresent ka, magkakandak ka ng uso, partly magkakandak ka ng tops, tapos i-rate ka, tapos kung qualified ka, nandoon na sa iyo yung kumpiyansa, nandoon na yung knowledge, tapos yung ano mo, yung projection mo sa in front of the crowd. Maraming may mga criteria. Pag naipasa mo yon, then you now become a recognized trainer ng company. So by the way, ako yung nagre-revalida. At doon sa mga candidates ng one team, ang revalida po natin ay sa May 22 starting at 1 p.m. Napaka-strict ko sa oras, kaya kinakailangan naka-login ka na before 1. Kasi pag nag-login ka ng 1:01, automatic yun, disqualified ka na. Mahigpit ako sa time kasi sa totoo lang, sa pag-network, dapat yan ang kasi ang traditional na sakit ng mga networker, palaging late. Since one team ka, huwag mong pag-antayin ang mga prospects mo. Huwag mong pag-antayin ang audience mo. Mas magandang ikaw na ang nag-aantay kesa ikaw ang inaantay. Kaya yan ang disiplina na ini-impose ko. Pag one team ka, be on time. Kaya yung isa yan sa major requirement. Kaya noon nga, may umiiyak pa, nakikiusap sa akin, sa pagbigyan ko na kasi malayo pa daw yung pinanggalingan. Talagang matigas ako dyan. Pag oras yung pinag-usapan. So yan, magkakaroon tayo ng revalida. Kaya lahat ng candidates, be there. Before 1, again, naka-login na kayo. So, yan ang requirements ng one team. And of course, dapat naka-maintain ka ng 2.5. Pag nag-one team ka, ang potential accumulated income mo is 142,500 pesos. Can you just imagine? Kasi malaki na yung grupo mo na yan. And definitely, kumikita ka na yan. Kaya syempre, importante kasi na pag may grupo ka, kailangan masanay ka sa public speaking. Kasi ikaw yung tatayo sa harapan ng grupo mo, ikaw ang magti-train, ikaw ang magmo-motivate kasi not all the time nandiyan dyan yung upline mo. Kinakailangan, sanayin mo na yan, yung sarili mo. The earliest you could, di ba? Para maging Eagles Club. O i-hit mo, mag-practice ka na mag-practice. Pag Eagles ka na, meron ka ng organization, practice ka na ng public speaking. Kasi iba yung tingin sa iyo ng mga downlines mo. Pag ikaw yung nakikita nila na nagti-train, yung respeto, yung tiwala, magigain mo sa mga tao. Kaya yan, i-hit nyo yung one team. Tapos last, basic, yung tinatawag na Speakers Bureau. Ang Speakers Bureau naman, ito yung mga trainers ng company na ito yung pinadadala sa lahat ng mga noong normal pang panahon. Ito yung mga pinadadala sa mga iba't ibang branches ng UNO, sa mga iba't ibang UBCs, yung mga business centers ng UNO. Even sa abroad,
ang pinadadala dyan, mga members ng Speakers Bureau. Kaya ibig sabihin, pag member ka ng Speakers Bureau, iba na yung level of qualification mo. Talagang matindi ka na in terms of training, matindi ka ng speaker niyan. Kaya alam nyo, napaka-importante yan eh. Yung iba sinasabi, nung nag-uumpisa, upline, mahiyain po ako. Pero nung natuto ng magsalita, grabe, addict na sa mikropono. Kasi you cannot do otherwise but to hold the mic pag meron ka ng grupo. At can you just imagine, marami kang downlines na one team tsaka Speakers Bureau. So, ibig sabihin, ang laki ng organization. So, hindi na reliant sa'yo, hindi na lang sa'yo umaasa. Why? Bakit? Marami kang trainer sa ilalim. Kaya pag lahat ng mga downlines mo, naghabol, dyan mo yung pinadaan. Yan yung pinaka yung kultura na pinatubad mo sa sa grupo mo, lahat sila naghahabol ng awards. Naku, maniwala ka. Napakalakas, napakatibay ng organization mo. So ito naman yung mga requirements ng Speakers Bureau. 200 left, 200 na pay-in sa kaliwa, 200 na pay-in sa kanan. Ibig sabihin, pag nag-Speakers Bureau ka, 400 ang pay-ins ng total organization mo. Grabe, ibig sabihin talagang malaking organization ka na. Kaya pag ganyan kalaki na yung organization mo, nako, malapit-lapit ka na sa kalahating milyon buwan-buwan. Tapos dyan mo na makikita yung leveraging na tinatawag. Kaya napaka-importante, di ba? Leveraging, duplication. Yung ginagawa mo, nagagawa ng mga tao na marami, na pag marami kang mga trainers, maraming nagsasalita sa grupo mo, na may organization, tapos kumikita, that would be the time na ma-enjoy mo na yung tinatawag na financial and time freedom. Kaya suportahan nyo, i-push nyo talaga yung mga downlines nyo na ma-hit yung mga awards na yan. Tapos, of course, kinakailangan member ka ng one team. Tapos, must have conducted at least 10 USO, TAPS, or combination of both in any of the recognized training centers of UNO. So, dahil naman tayo, nasa digital tayo, so, okay na yon. Pag may schedule yung grupo mo, kasi wala namang mass presentation ngayon for the whole UNO. So i-consider na natin yung presentation mo sa buong grupo mo. Dapat makapag-10 presentation ka, either USO or TAPS. Then you become a member of the Speakers Bureau. Ang potential accumulated income mo pag na-hit mo yung Speakers Bureau is 292,500 pesos. Oh, grabe. Can you just imagine? Dapat by this time, ginugol mo yung mga awards na yan. Gaano ka katibay? So since duplication business, kopya-kopya, can you just imagine? Pag kinopya ka ng mga downlines mo, nag-hit din ng awards. Nako, sa totoo lang. Grabe. Ang income mo, siksik, liglig, umaapaw. Kaya pag na-orient yung mga tao mo to hit the awards, alam mo yung organization mo nasa tama at matibay na direksyon. Kasi itong mga awards na to, very foundational ito eh. Ibig sabihin pag yung mga grupo mo talagang mga awardees, matibay yung pundasyon ng organization mo. Bakit? Bukod sa kumikita, mga aral yan. Kaya nga marami nagkukwit, isa lang ang dahilan, hindi nila inaral ang negosyo. At dahil hindi nila na inaral ang negosyo, hindi nila naintindihan. Kaya tandaan nyo, sabi nga dun sa palabas na Ninja Turtles, the things which you are most afraid of are the things which you do not understand. Kaya ang pag-uuno o pag-network, nakakatakot gawin, nakakahiyang gawin, pag hindi mo alam bakit mo ginagawa,
at nakakatakot gawin pag hindi mo alam paano siya ginagawa. Kaya napaka-importante ng mga trainings. Kaya kita mo, itong mga awards na to, naka-anchor ito dun sa level of knowledge mo. Sa level of trainings na na-accumulate mo. Kaya napaka-importante from the very start, talagang you have to master our business. Kasi pag master mo na yung negosyo natin, tapos pinapractice mo pa on a daily basis, time will come, yung ginagawa natin, kahit wala kang guide, kaya mong ipaliwanag. With gusto. So yan, napaka-importante ng mga awards na yan. Of course, ang last requirement to become a Speakers Bureau is yung maintenance mo na 2,500 every month. So guys, yan. Kaya lahat ng mga nandito, lahat kayo, I would advise you if you want to create yung talagang long-term na matibay na grupo, lahat ng mga downlines mo, lalo na yung mga bagong sali, i-orient nyo agad sa mga awards. Para at least, alam nyo yun, merong direksyon, meron siyang hinahabol. Kasi pag wala kang hinahabol, wala kang mararating eh. Pag wala kang direksyon, kalat-kalat yung takbo ng ano mo eh, ng activities mo eh. Pero pag meron kang tina-target, imagine mo, pag na-hit mo yung mga awards, ang dami, multiple effect ang ma-achieve mo. Kumita ka, may organization ka, meron kang knowledge, talagang ano, yung talagang ready ka to handle huge or responsibilities as you build your organization. Ngayon, illustrate natin para mas ma-visualize nyo. Meron pa palang isa, Too Fast, Too Furious. Itong award naman na ito yung sa mga datihan na nakapag-create na ng strong side. Yung meron ng mga weighting na tinatawag. So, ngayon, ang requirement yan, dapat at least yung power leg mo o yung strong side mo, merong mga 100 accounts na existing. At least 100 or more. So, kinakailangan, para ma-hit mo yung Too Fast, Too Furious, kung meron ka ng dati pa na hindi nilalagyan ng tao sa weak side, so yung head na yan, trabahuhin mo. Kailangan within 5 successive months, dapat magkaroon yan ng 100 pay-ins within the rating period. So, pag na-hit mo yung 100 pay-ins within the rating period, ibig sabihin bumangga yan dun sa strong side mo, then you will get the Too Fast, Too Furious award. Grabe. Pag na-hit mo yan, ang potential accumulated income mo is 150,000 pesos. Within the duration. Isang ano lang yan, isang head mo lang yan, at mabanggain mo yung existing strong side mo. Ang ibig sabihin yan, nagbukas ka ng panibagong linya. So, kaya pag meron ka mga power legs na, yun yung may tinatawag kasi sa pag-network yung power legging eh. Tama yung bago mo iwanan yung isang linya, dapat matibay na yan. Kusang gumagalaw. Pag mako-consider mo na power leg yan, pag at least nakapag-create ka ng 5 leaders dyan sa linya na yan. Na pag sinabing leader, consistent, kumikita iyan, within a 6-month duration period, consistent ang income para makonsider mong strong side. Halimbawa, kumikita iyan yung mga 5 mo ng 20,000 kada buwan, for the next 6 months, dapat yung 5 na yan, hindi bumababa ng 20,000. Pag nangyari yan, ibig sabihin, yung 5 na yan, mga buhay ang linya niya. Hindi yan alat tsamba. Kasi alam naman natin, sa sistema ng binary, may tsamba talaga eh. Tama? Anong ibig sabihin ng tsamba? Halimbawa, meron kang strong side. Tapos, the following month, may mga nagpasok ng 15 heads. Tapos, the following week, or month, wala na naman. Ibig sabihin, hindi pa consistent.
Hindi pa buhay na linya yan. Pag sinabing buhay na linya, tuloy-tuloy yan, tuloy-tuloy. Ibig sabihin, yung income ng mga tao dyan, consistent for the next 6 months, hindi bumababa. Like for example, again, kung 20,000, hindi sila bumababa. Pag hindi bumababa, ang ibig sabihin yun, merong buhay na mga tao sa ilalim. Moving, yan yung mga terms na ginagamit. Ibig sabihin, moving line yan. Okay. Of course, kailangan naka-maintain ka ng 2.5 within the period covered. Yan yung mga basic awards na dapat hinihit ng mga tao mo. Na lalo na, siyempre, ikaw ang leader, dapat yan hinihit mo din para alam mo how it feels to become an awardee. Ngayon, i-illustrate natin paano ba ma-hit yung mga awards na yan. Oh. Halimbawa, Eagles Club. Oh. Si A and B, yun ang left and right mo. Para mag-Eagles Club ka, dapat may 25 pay-in si A at may 25 pay-in si B. O, ibig sabihin, 25 pairs ka. Kumita ka ng 30,000, then you become an Eagles Club. O, syempre, yung mga tao na yan, dahil nakita nila na awardee ka, gagayahin ka ngayon. Anong gagawin ni A and B? So, ihihit din nila ang mag-Eagles Club. So, ibig sabihin, since meron silang 25-25, so, babanggain naman nila, yun, di ba, lalagyan naman ng tao nila, yung weak side nila. So, magkakaroon sila ng 25-25. So, katulad mo, nag-Eagles Club. Nag-Eagles Club din sila. So, ibig sabihin yan, Fast and the Furious ka na. Sila, Eagles Club. Nabi-visualize nyo? Kasi bakit? Ang Fast and the Furious, 50 left, 50 right. Oh, si A, nag-Eagles Club. So, ang requirement ng Eagles Club, 25-25. Ibig sabihin, si A, merong 50 katao na. Si B, may 50 na rin na pay-ins. So, not necessarily tao pala, encodings. Oh. So, merong 50 encoding si B, may 50 encoding si A. Ikaw yung upline. Oh. Sila, si A and B nag-Eagles. Ikaw naman, nag-Fast and the Furious. Ito yung value, ito yung beauty. Pag dinuduplicate ang award system down the line. Oh. Ngayon, FNF ka. Ang susunod mong goal, maging one team. So, paano mangyayari yan? O, syempre, yung downline ni A at ni B, maghahabol din yan. Gusto nilang mag-Eagles Club din. So, ibig sabihin, yung left and right ni A and B, mag-hit din yan. O, yung left side ni A, mag-Eagles Club, di 50 pay-ins. Yung right side ni A, 50 pay-ins, Eagles Club din. So, yung left ni B, tsaka right ni B, maghahabol ng Eagles. So, may 50 pay-ins, 50 pay-ins. So, total, ang lahat naging pay-ins na meron ka na-create na 2 FNF at 4 na Eagles sa ilalim, ang nangyari sa'yo, nag-one team ka na. Grabe. Ngayon, imagine niyo kasi kung 101 in ang pay yan, mai-imagine mo gaano kalaki na yung organization mo. Ha? So ibig sabihin yan, meron ka na ulit na 4 na Eagles sa ilalim eh. Oh. Plus tama, oh. Yung 4 na Eagles mo plus A and B plus ikaw, ibig sabihin, meron na kayong 7 trainers within your group. So, 4 na ang nagtitraining sa ilalim. Ibig sabihin, medyo magaang-gaang na yung trabaho niyan. Si A and B, tsaka yung downlines niyang 4, nagtuturo na rin yan. Bakit? Nag-Eagles Club na rin yung mga yan eh. Kargado na rin ang kaalaman niya, may organization yan eh.
So ikaw bilang upline, habang tumatagal, habang nag-hit ng awards yung mga tao mo sa ilalim, gumagaang ang trabaho mo dahil dumadami yung mga leaders sa ilalim ng organization mo. Kasi ang networking is all about creating leaders. The more leaders you are able to create, the much easier ang pag-network sa'yo. So yan ay kahulugan ng leveraging. Kaya nga na-imagine nyo how powerful yung award system natin. Ha? Diyan nag-uumpisa yung duplication. Pag yan yung dinuduplicate ng lahat ng mga tao mo, grabe. Grabe. Ang tibay sigurado ng organization mo. Eto na. O syempre, yung apat mo, di ba mag-hit yan? O halimbawa si A, naghabol yan. Magi-speakers bureau yan. Ganon din si B. So anong ibig sabihin yan? Bali, 200 left, 200 right yan. 200 pay-ins na naman yan. Kaya 292,500. Can you just imagine? So lahat ng mga tao na sumasali, the 400 people under your organization, lahat yan pag naghabol ng award. Kaya alam mo, kung gumagana yung isip mo, talagang nalalaro mo yung imahinasyon mo, nag-i-imagine ka, titigan mo yung illustration na yan, tapos i-imagine mo yung growth ng exponential growth ng organization mo. Nako, sa totoo lang, bababaliw ka talaga. Kaya kung kayo man talagang kinukulit ng mga uplines nyo na i-hit nyo yung awards, kasi ang gusto niya, ma-adapt nyo yung tamang kultura, tamang pattern, paano mag-build ng tamang organization. So guys, grabe sa totoo lang. Kung ito naintindihan nyo, tapos uumpisahan nyo na ngayon, lalo na yung mga nag-uumpisa or yung mga wala pang awards ngayon, doon sa mga walang awards na medyo matagal na, start zero ka ulit. Start zero. Bukas ka na naman ulit, bago. Lalo na kung yung mga downlines mo, yung mga medyo matatagal na, nakabisado na yung negosyo, na pwede mo na silang pakawalan. So ngayong period na to, huwag ka nang umasa sa production nila. Kung gusto mong maging awardee sa susunod, na ngayong October, maging awardee ka ulit o tumaas ang ranking mo next year, dapat ngayon pa lang nag-uumpisa ka ng bagong grupo. Huwag kayong mag-rely lang sa existing. Kasi kung magkano ang check nyo ngayon, yan pa lang ang production capability ng existing lines nyo. Kaya kung hindi kayo satisfied, huwag nyo na silang pigain yung mga existing. Gusto mong kumita ng malaki, mag-create ka ng mga bagong linya na tututukan. Kasi napakaganda niyan pag yung bagong create mo, bumulusok, tapos makikita nung existing mo na inabutan sila, maniwala ka, as an upline, napakaganda rin yun mag-create ka ng competition within your group. Hindi dahil na pag-aaway-awayin mo sila, kundi kaya ka mag-create ng competition na ikaw mag-i-start for others na ma-motivate. Kasi lalo na ngayong panahon ng lockdown, maraming nag-relax, maraming nakatulog, maraming naka-lockdown. Marami na ang laman ng isip nila, apektado sila ng pandemic, kaya puro negative na yung laman ng isip. Para mabuhay sila. Tandaan mo, yung lumang panggatong para muling umapoy, itabi mo sila sa bagong siga. Kaya magsisiga ka ng panibago ngayon, tapos ididikit mo yung mga luma mo na medyo humipahimlay-himlay na, tapos bigyan mo sila ng task, dahil matagal na sila, mas alam na nila, buhayin mo sila. Pag nagtitrain yung bago mong linya, kuhanin mo silang mga sharer para ma-revive yung enthusiasm nila.
mag-spark out ulit yung desire nila. Kasi ganyan yung ginawa ko before na naglaylo ko ng medyo makatagalan sa pagne-network kasi during our time na na namatay yung industriya kasi sa dami ng mga scam na naglabasan. Kaya nung bumalik ako after a while, nung nag-uno ko, what I did within 6 months, nag-observe ako, tapos pinil ko. Nung napil ko na siya, I started sharing yung mga kaalaman ko sa iba't ibang grupo hanggang na-build ko ulit yung aking confidence. That was the time na nag-start ako mag-build ng sarili kong organization. So, I just hope na nakita nyo yung value ng awards. Tandaan nyo, hindi ito ginawa ng company. Hindi ito kumbaga dinesign ng board of directors para maging palamuti lang ng ating kumpanya. Ang award system, it was so designed by the board of directors para to encourage, to push, to motivate, and to put real direction sa mga distributors. Paano sila makakapag-build ng long-term at matibay na organization. Kaya guys, I would advise you na lahat kayo hit the awards, hit. Kaya very timely na start of the new cut-off period, dapat ang mindset mo pagdating ng next awarding, kailangan awardee ka. So yung naghahabol ng Eagles Club, I would advise you, ang i-goal mo, Fast and the Furious. Todo, Fast and the Furious. Kasi pag na-hit mo yung Fast and the Furious, automatic yon, tatamaan mo yung Eagles Club. Kaya pagdating ng awarding recognition sa susunod ng October, dalawang beses tatawagin ang pangalan mo. Eagles Club and Fast and the Furious. Kasi pag hinabol mo Eagles Club lang, baka yung effort mo medyo mabagal, konti lang, tapos yung susunod na naman na cut-off, yung FNF na lang, para ka lang nag-Eagles ulit. Mas maganda na, doblehin mo na yung effort mo ngayon. Hatawin mo yung FNF. Pag na-hit mo, 2 award. Pag nag-fall short ka, at least tatamaan mo pa rin yung Eagles Club. So again, i-push nyo sa mga downlines nyo, talagang ipaliwanag nyo yung value ng award system sa kanila para nang sa gayon, yung organization mo mananatiling malakas at matibay. Oh. Halimbawa, ikaw yan, naka 15 heads ka. Oh, syempre, hindi mo naman sabay-sabay na bubuksan yan. Oh, ang una mong bubuksan, si A, 8. Oh. Tama? Yan ang structure mo, 15 headers ka. So, ang gagawin mo, power leg ka muna. Doon ka muna kay 8. Oh, si 8, pahabulin mo yan ng mga awards. Oh. Pag nag-hit ni 8 yung awards, ibig sabihin, yung 2 mo may power leg na. Ang power leg niya si 8. Si 4, power leg niya din si 8. Nakuha niyo? Kaya anytime na babanggain mo si 8, ibig sabihin, lalagyan mo ng tao si 9, kikita si 4. So, 2 heads running ka na. Si 8, tsaka si 4. Yun ang kumikita. O, ngayon, in case na hindi ka kay 9 magbubukas, ang bubuksan mo, si 3. O halimbawa pala, ang strong side mo si 3. Ay, ako nawala. Be. Yabe. Saglit ha.
Sabi ko dyan ka lang eh. Nakakainis na rin. Ibalik mo nga doon sa bago nito. Oh, yan. So, ibig sabihin, pag naka-develop ka na ng strong side, unti-untiin mo nang buksan yung mga linya mo. Kaya, pag in-advisean ka ng upline mo na ito lang muna ang tatrabahuhin natin, sunod ka lang. Kasi sa pag-network may diskarte talaga yan eh. Hindi pwedeng ikaw ang masusunod. Kinakailangan always magtanong ka sa upline mo. O katulad halimbawa, ito ang una pa lang binuksan, yung number 3. Nag-strong side yan, lumakas. So bubuksan mo yan dito sa kabila, unti-unti naman ngayon ang pagbukas. O katulad ng nabanggit ko, umpisa ka kay 8. So malakas si 8. So ibig sabihin, ang kumikita diyan si 8, yung main head, tsaka yung 3. 3 heads running. Pag binuksan mo si 9, babangga yan kay 8. So ang kumikita na si 8, si 4, yung tok-tok, si 3, 4 heads running. Kaya napaka-importante na unti-unti yung pagbibuild ng net, yung pagbibuild ng mga power lines. Kasi pag kinalat-kalat mo kagad, yung mga tao mo, kalat-kalat ang trabaho, nakakapagod yan. Kailangan yung concentrate ka muna sa isang power leg. Kaya nga power leg kasi yan yung binabangga mo eh. Na pag nabuhay na yan, buhay na yung linya na yan, pagbukas mo, bangga ka na lang ng bangga. Eto, bibigyan ko kayo ng tip. Pag meron kayong power leg at nagbukas kayo sa weak leg, huwag nyong i-focus 100% yung efforts nyo kay weak leg. Kinakailangan, alagaan nyo pa rin yung strong side nyo. Bakit kinakailangan alagaan din yung strong side? Kasi pag namatay yung strong side, mauubusan ka ng babanggain. Yung iba kasi, yan ang nagiging practice eh. Pag meron ng strong side, nag-focus na lang sa weak side, bihira na kinakausap yung strong side, bihira na binabanding yung strong side. Syempre, may mga tao, pusong mamon, nagtatampo, wala nang pakialam sa amin si upline kasi hindi na siya kumikita. Eto pa. Pag meron kayong strong side, wag nyong sasabihin sa strong side nyo, pasensya na kayo hindi ko na muna kayo maasikaso kasi hindi naman ako kumikita na sa inyo eh. Wag mong sasabihin yan sa strong side mo. Kasi unang-una, maling-mali yan. Unang-una, makakasakit ka ng damdamin. Pangalawa, hindi mo naiintindihan yung sinasabi mo. Anong hindi ka kumikita kay strong side? Yan nga yung binabangga mo eh. Tama? Diyan ka nga nagpe-pairing eh. Anong hindi ka kumikita? Kaya guys, kaya ako, I would advise you na kumbaga mas alagaan mo yung namumunga na kaysa yung bagong tanim. Hindi ko naman sinasabing pababayaan mo yung bagong tanim. Ang point ko is, kung namumunga na dahil may bunga na yan, the more na mas maipakita mo yung care mo sa kanya, the more na iparamdam mo yung pagmamahal sa kanya, the more na ipakita mo sa kanya yung value niya, the more na pahalagahan mo siya, the more na ituring mo siyang business partner.
wag mo siyang wag mo siyang pababayaan. Ha? So guys, I suppose na nabigyan kayo ng idea kung gaano kahalaga ng tinatawag na award system. Kaya dun sa mga hindi ma-awardan ngayong June 12, so umpisahan nyo na ngayon. I-hit nyo yung awards, yan ang focus nyo, awards. Kasi pag lahat ng mga downlines nyo naghahabol ng awards, before you know it, awardee ka na ng Millionaires Club, magiging awardee ka ng top earner, tapos magra-rank ka na, and before you know it, yung mga MLM na mga awards, kusang dadaanan mo lang yan pag tama yung pagbibuild mo ng organization. In fact, kahit hindi mo habulin yung award yung mga top earners, pero pag ito yung naging basis ng mga distributors, paano mo i-build yung organization mo, kahit hindi mo i-goal yung award, automatic magkaka-award ka. Dadaanan mo lang yung mga awards na yan. Maniwala ka. Basta always start sa pinaka-basic. Kaya again, dapat doon sa mga bagong kasali sa organization mo, set a training na to orient them. Kailangan lahat ng bagong sali naka-mindset na if they really want to earn big, ito yung pinakapundasyon. Paliwanag nyo sa kanila yung beauty and importance of the Uno Awards system. So guys, with that, tapos na po ako. Maraming salamat sa inyong walang patid na pagtangkilik at pagsubaybay. I hope marami kayong natutunan ngayon, and I just hope see you sa mga susunod na awarding. Okay? So bago tayo tuluyang maghiwa-hiwalay, magbabatian tayo ulit. Oy, nabasa ko si Archie Saplot ng Masid. Ay, opo, bago pala tayo magbatian. Meron pala tayong video na ipi-play. Buti na lang pinaalala mo na naman to. Na carried away na naman ako. Okay, ito, pasok.